hapon ng Mindanao. Adlaw Miyerkules, Abril 10, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dale Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Mukabat sa 34 milyones pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang nakumpiska sa otoridad gikan sa sospek sa gipahigayong entrapment operation sa Lanao del Sur. Ang mga droga gisulod pa sa usa ka tea bag nga anaa sa 5 ka kilo ang kinatibukang kabugaton. Ibrigado mo Roy Holgado. Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region o PDEA-BAR Maguindanao Provincial Office ang 5 kilo ng shabu sa isang drug buy-bust operation. Ayon kay PDEA-BAR Regional Director Gil Castro, nagkakahalaga ng 34 billion pesos ang nakumpiskang ebidensya na nakuha mula sa suspect na kinilalang Zakaria Nandang, residente ng Cotabato City. Binubuo ng 5 kilong shabu na nakalagay sa Chinese tea bag ang naturang halaga ng ebidensya. Kinasan ng drug busters ang operasyon sa bahagi ng Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Dahil sa matagumpay na operasyon, haharapin ng suspek ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabila nito, patuloy pa rin sisirain ng otoridad ang supply and demand chain ng iligal na droga. At yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Mag-live-in partners sa Mati City, literal nga partners in crime, human sila naaktuhan sa pagpamaligya og iligal nga droga. 588,000 pesos nga shabu ug armas na kumpiska sa mga sospek. Ibrigada mo Rene Canoy. Padayon ang love story sa mag-live-in partner apan didto na sa prisuhan na humanadakpan sa gingsakpan sa Mati City Police Station gumikan sa pagbaton og gituuhang shabu nga nagkantidad og moabot sa 578,000 na lakip armas nga dili lisensyado. Mga dinakpan gilang si Jassy Alexa Ruyo Cervantes, 26 anyos, freelancer nga taga Purok Los Amigos, Santo Tomas, Davao del Norte, ug Gideon de la Peña Estrada, 45 anyos, plumber nga taga Interco Barangay Matiaw, Mati City, Davao Oriental, kinsang nasikop sa Purok Sentro 1, Barangay Don Martin Marundan, Mati City pasado alas 11 sa milabing gabi. Gayngong usa ka nagpakabanang residente sa lugar ang nanawag sa Mati City Police Station gumikan sa gidudahang lihok sa mga sospek nga armado hinungdan nga daling girespondihan kauban ng joint operation sa mga personahe sa PDEA, DOPO uban ng mga barangay official sa Barangay Don Martin Marundan. Matod ni Police Major Al Anthony Gumban, hipi sa kapulisan sa Mati City Police Station, nga dugay na nila kini gihapapaan na mga suspek og niabot ra gayud ang panahon nga nahulog kini sa mga kamot sa otoridad. Nadakpan na gid sila sa ato ang operatiba sa City Drug Enforcement Unit of Mati City Police Station, of course in coordination sa ato ang PDEA. Dugay na to na sila gimanmanan sa ilahang category as high value individual kaning si Jassy Alexa Cervantes. In fact, na ato na siyang napa-level up as high value individual regional level, top number 9. Then na-appeal sa ito ang case operational plan. And napaningkamutan na ito nga masubaybayan sila pirmi, to include na sa iyang live-in partner nga si Gideon de la Peña Estrada. Pumoto nga nakuha sila ang ubay-ubay nga more or less 85 grams of suspected shabu and 1 unit .45 caliber pistol. Dugang pa sa opisyal, seryoso ang kapulisan sa pagsugpo sa illegal nga binuhatan, labi na kadto mga nagtulak og illegal nga droga. Sa karon, ang mga dinakpan nakakustodiya na sa Mati City Police Station og naghulat sa kasong isang at bato kanila pinaagi sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Report gikan sa
Matis City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Nicanoy, Brigada News. Angol ang usa ka babaye human gipusil sa Zamboanga City. Suspect usa ka retired nga sundalo ug ang motibo sa pagpamusil gusto matud pa sa suspect nga mosaludo ang biktima kaniya matag magkita sila. Ibrigada mo Marco Polumuta. Patuloy pa rin ang pagpapagamot ng isang ginang sa isang pagamutan na naging biktima ng pamamaril dito sa Sitio Barigon, Barangay Tugbungan sa lungsod ng Zamboanga. Nakilala ang biktima na si Erlin Salazar Buenbraso, 37 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay at nagtamo ito ng sugat sa kanyang bitit sa ibang bahagi ng katawan. Maswerte naman nakaligtas na pamamaril ang asawa nito. Nakilala si Richard Midel Buenbraso, legal ang edad at residente ng nasabing barangay. Samantala, nakilala ng otoridad ang suspect sa pamamaril ay ang dating retiradong Marines na si Alfredo Almonte alias Baging, may asawa at residente ng nasabing lugar. Kay Kerele, si Entrayo, saluda ko nila. Cosa di su posisyon ba? Porque visita ko nila sa lugar. Ko nila yun. Isahita ko nila ko. Visita si Entrayo. Mamboy na ko nila. Tap, kita. Dagdag pa ng asawa ng biktima, galing umano sila sa palengke para bumili ng tubig at pagbalik nila, doon nakita nilang suspect sa may Sitio Barigon at napilitan na lamang na iwanan ang sinasakyan nilang motorsiklo at maglakad pauwi sa bahay. Habang tinatahag ng mag-asawa ang eskinita patungon sa kanilang bahay, doon naispatan ang mag-asawa at pinagbabaril ang mga ito ng suspect. Unang nakatagbo ang asawa ng biktima pero maswerteng ito, hindi tinamaan ng suspect. Subalit nadali ang asawa at tinamaan ito sa may binti. Naging mainit ang tensyon sa gabing iyon. Halos lahat ng mga kapitbahay ay nabulabog dahil sa sunod-sunod ng pagpapaputok ng suspect sa kanyang baril. Agad naman na isugot ang biktima sa ospital at hanggang ngayon at patuloy pa rin ang pagpapagamot sa tinamong tama ng bala sa biktima. Samantala, ang retiradong sundalo ay sinubukang pang tumakas sa ginawang krimen subalit agad naman na alarma ang lahat ng mga checkpoints sa nasabing lugar at doon napuslit ng Police Station 6 Tetuan ang suspect na sakay ang kanyang kotse na dumaan ito sa Daisy Road sa may Barangay Giwan at ngayon nahaharap sa kasong double frustrated murder at iba pang kaso laban sa kanya. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polumuta in the heart of changing lives. Brigada News. Babaeng menor de edad nagpakaaron ingnon gikidnap. Human kini wala gisipot sa iyahang uyab. Nagbiyahe matod pa kini gikan sa Valencia City, Bukidnon, paadto og Davao City. Apan tungod wala nagpakita ang iyahang uyab, mihilak na lang kini sa kilid sa dalan o giingong nakidnap sa puti nga van human nahutda na kini og pamasahe pauli. Ibrigada mo Jen Golosino. Nakahatag og kabalaka ngadto sa mga ginikanan ang ni-viral nga video sa social media kabahin sa gikaingong dunay minor de edad nga taga barangay Kahapunan, Valencia, Bukidnon nga gikatahong gikidnap og nakasibat pa gikan sa mga kidnapper sa Davao City. Nasayran nga base sa impormasyon pinaagi sa post sa Darren Jane Laruan Dular nga nahibulong matod pa ang iyang magulang gumikan dunay babaye nga nagsigi og hilak kilid sa dalan dihang miagi sila. Sa gipagulang investigasyon sa Valencia City Police Station, wala kini kamatuoran nga gikidnap tungod milakaw matod pa kini gikan sa ilang panimalay sa barangay Kahapunan og nibiyahe ngadto sa Davao City nga wala nasayod ang iyahang mga ginikanan. Dugang pa nga buot ni ining makikita sa iyang uyab apan wala kinisipota sa ilang nasabutang lugar rason nga nakadesisyon na matod pa ang menor de edad kamubalik sa Bukidnon apan wala na kini ikaplite hinungdan nga nagpakaaron ignon na lang kining gikidnap sa puti nga van. Sa pagkakaroon nakauli na ang moang menor de edad sa ilang panimalay ug gisulayan pa sa Brigada Valencia News Team sa pakiginabi apan nagdumili ang pamilya niini. Samtang subling nanawagan karon ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga i-monitor gayud kanunay ang mga tagsa-tagsa ka mga kabataan ug kumpirmahon una kung tinuod ba kining gikidnap. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News.
Gikaingong kidnapper sa Tangtangan South Cotabato gipanghimakak ang alegasyon na batok kanila. Namayag usab ang driver sa sakyanan nga undangon na ang pagpakatag sa litrato ug post sa social media kalabot kanila aron dili na mudako pa ang problema. Pagpaklaro ni ini nga nilabay lang sila sa lugar ug timing nga ana usab ang mga bata ug nikaway lang sila sa ilahang kamot kanila ug wala matud pa sila laing tumo. Dako matud ba ang epekto sa ilahang pamilya sa pagpakatag sa post sa social media? Maong hangyo nila nga dili na ikatag ug kung mamahimo wala na ang mga post kalabot kanila. 40 ka pamilya kon 20 kapanimalay nga nagbarog sa pribadong luna sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City ang gipangguba sa demolition team. Mga residente wala matud pa nakadawat og notice gikan sa korte sa gitakdang petsa sa demolisyon. Ibrigada mo Jackie Paclar. Nangaubhak ang mga pader o gipanglangkat ang mga atop sa 20 ka mga balay nga nahimutang sa Zone 6 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Sumala sa mga residente nga sayod sila nga maabot ang panahon nga papahawaon sila sa tagiya sa yuta nga gitukuran sa ilang mga balay. Apan gikadismaya nila tungod kay usa matud pa ka ambush demolition ang nahitabo tungod kay wala sila makadawat og notice gikan sa korte nga Abril 8 ning tuiga ang petsa nga demolition sila. Bisan gamay wala sila nakapanghandam sa maong panghitabo. Madismaya lang ko kay ako sama po ko ka mali mga kay gobyerno man. Una ni sakto pamalaod, sakto pamalaod is unay court order, i-disseminate sa katawan nga involved sa demolition para makapiparami. Ani nabutan mo kami sa ambush. Hinahinay ko go, magila na magbalhin, itamig kabalinan para ma-plaster sa ako mga butang, ayaw ako mong guba dayon. Why relocation? Wagin mi gani nga relocation. Dai kuan na mo wagin mi kuan. Nakalitan ng depensa ni Sheriff Oliver Lim nga imposibleng wala masayod mga residente way matud pa sa proseso ang gihimong demolisyon. Sir, kana ilang gi-claim di ta ka kunana kay naman tay proseso gagian manggod. Kaning demolition dili na kon ni siya mapadayon o wala ni siya approval gikan sa PCUP. Kay mo-coordinate man na sa ila sa city sa mga concerned officers. So as to claim nila lugar nga wala sila ka dawat og notices murag imposible man kinatagal matago signal sa PCUP kumpleto man atong dokumento. Walay gipasalig nga relocation ang lokal nga paggamhanan sa syudad sa 40 ka pamilya nga apektado sa demolisyon. Iya na lang og diskarte ang mga apektadong residente kung asa sila magsugod pagtukod sa ilang mga balay. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Mga kabrigada, dunay pahigayon nga brigada bloodletting activity karong umaabot nga April 13, 2024 sa Veranda Mall. Gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ang unang 150 ka blood donor adunay madawatan nga t-shirt, snacks ug foldable fan. Kini usa ka aktibidad nga gipahigayon matag tuig sa Brigada Group of Companies Incorporated aron makatabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kita-kits mga kabrigada. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557-60731. Ug alang sa in-kind donation, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkop ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartalaba in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.